Breaking news mga kababayan, Topacio. Katawa-tawa ang aligasyon ni Montulfo dahil nga po sa mga paratang po na kasali daw po si Topacio, si Marcoleta, sila Mike Defensor, sila General Romeo Pokis at iba pang mga grupo nito na may destabilization daw. So tignan po natin at panoorin po natin ang reaction po ni Topacio dito. Ito na po. Mamaya si Marcoleta, i-check po natin anong reaction niya. Nakakausap natin ngayon si PDP Deputy Spokesman at tila siya isa sa mga pinaghinalaan, si Ginoong Ferdinand Topacio. Magandang gabi sa inyo, Attorney Topacio. Magandang gabi po, Madam Corina. It's always good to see you. Maraming always good to see you too, sir. Sir, anong reaksyon ninyo nung masama po yung pangalan po ninyo doon? Well, pareho lang po kami ng reaksyon ni kaibigang Mike Defensor. Katawa-tawa po ito. Alam niyo po, matagal nang katawa-tawa itong si Ginoong Montulfo. He's the same person who said nakaiwan daw ng 1 billion in cash si Pangulong Duterte sa Malacanang. So we take these things with a grain of salt. Okay, he seems to be very sure sa kanyang mga pangalan. Saan po kaya nakuha ang impormasyon na ito? Meron po ba kayong mga haka-haka? Well, ang haka-haka ko dyan, he may have pulled it out of his ass kasi wala naman pong batayan para any of those people in that list should be included in the term destabilizer. Sapagkat wala naman pong destabilizer as a legal term in the legal lexicon. Meron po dyan inciting to sedition, or sedition, inciting to rebellion or rebellion, there's terrorism, there's the crime of coup d'etat, pero wala po akong nakikita na ginagawa po namin sa pagpoprotesta against corruption that can be classified under any of those punishable offenses. Bakit po sa tingin ninyo nadadawit kayo? Hindi kaya meron pong nagsasabi na nagmi-meeting-meeting kayo, pero wala naman po illegal sa pagmi-meeting, ano po? Ay opo, nagmi-meeting-meeting po talaga kami. In fact, may mga committee po kami para sa pagkilos po sa EDSA Shrine. Merong in charge sa pagkain, entertainment, speakers bureau, yung marshal, security para po hindi kami mahaluan ng mga provocateurs na katulad po nung nangyari dati. Binabantayan po natin yun kasi tayo po rin ang masisisi. But that is the extent of our meeting. In fact po, the PDP Laban just this morning came out with a statement explicitly saying that we are against violence, we are against any extra-constitutional regime change, and that the rally on the 16th to the 18th should remain peaceful. Ito ay dapat mapayapa, may kaayusan at walang karahasan. Ayun. Ang official po na pagsisimula ay 16. Yung 15 po ay ingress o paglalatag. Magsiset up po roon, entablado, lead wall at mga iba't iba pa pong mga accessories na kailangan po sa isang public assembly. Before we talk about that, isang question lang po. Do you have anything in common with everybody in that list? Meron po ba kayo nakikita na pagkakapare-pareho ng pananaw sa politika? Opo, the common thread that runs through all of us there ay our disgust, our extreme disgust dito po sa nangyaring tinatawag na floodgate o flood control scandal sapagkat kung titignan niyo po yung amounts involved, talagang mind-boggling. I cannot wrap my head around those amounts. And to us, we believe that it is the greatest thievery ever, pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. Ayun. So kilala po ninyo lahat ng mga pangalang naroon. Yung mga colonel po ay active pa or mga retirado na po? Ang mga retirado po yun. Sapagkat kung yung mga nasa active service po ay may mga limits po, bagamat hindi po sila tinatanggalan ng karapatan under Article 3, yung Bill of Rights, ay may limits po kung paano nila i-exercise yung kanilang freedom of expression. So, mga retirado po yun. Yung iba po actually, first time kong nakita nung kami ay nag-organizational meeting, ngunit what I can assure our people is that wala pong pinag-usapan doong destabilization, walang pinag-usapang violence, walang pinag-usapang mga armas, at walang pinag-usapang ibang bagay na gagawin, kundi maghayag lamang ng saloobin na
I believe is common with a lot of our people na talagang gusto na nilang tuldukan itong mga anomalyang ito. Last question, sir. Sa palagi po ba ninyo ay posible ang revolutionary government? Meron na po bang parang tipping point na maaaring yan ay clear, imminent? Hindi naman clear and present, but imminent. Po yan, if you are saying, ma'am, na yung revolutionary government, such as that which happened in 1986, katulad nga po na sinabi ko, naglabas po ng opisyal na pahayag ang PDP na we are against any extra-constitutional regime change. Kung magkakaroon man po ng change in government, it should be within the parameters of the 1987 Constitution. Ayaw po nating lumabas sa 1987 Constitution. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, PDP Deputy Spokesman. So yan mga kababayan, nako po, itong si Ramon Tulfo, alam natin ang kalidad nito mga kababayan. Mapanirang puri ito. Marami na po itong karanasan na talagang puro chismis lang ang pinapakalat. So ngayon ang sabi ng mga komento dito, kahit di sila ilista, basehan na lang ang mukha at pananalita, ay totoong destabilizer. Malalaman na lang katotohanan pag nandyan na. Kasi malatchay na ang style ng mga yan. Iba ang sinasabi sa gawa ng mga troll ito. Tell it to the Marines. Ayan mga kababayan. So yan po ang mga pinapakalat po ng mga alam nyo na, ang mga Tulfo ngayon, tahimik na tahimik sa corruption na ito. Imbes nang ipakalat nila yung mga mukha ng mga magnanakaw, itong mga sinasabihan nila na destabilizers, mga kababayan. Totoo kaya ito? Sa tingin nyo magagawa ni Topacio ito, mga kababayan? At ni Senador Marcoleta? Diyos ko Lord, check nga natin yung mga listahan dito. Ito yung mga listahan sa mga hindi pa nakakaalam ha, mga kababayan ko. Ito po, tignan nyo po ito. Talagang yung mga gawain ng mga ito, alam nyo na, para lang siraan si Marcoleta. Bali-balita nga daw ipaparesto si Marcoleta daw Ito po mga kababayan. Check nyo po ito ha. Ito, Ramon Tulfo mga kababayan no. Ito ang sabi ni Ramon Tulfo. Ayan no. Ayan no. Here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macañas, Gerald Bantag, Col La Chica, Col Leonardo, Col Meltran, Captain Dado, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Chavit Singson, Marcoleta, Orlando Lamit, alias Mongko. Kita nyo po, pati si Marcoleta sinama. Alam nyo na, pag ganito mga sistema nila mga kababayan, talagang hinaharang po nila yung humahabol po sa korupsyon. Gaya ni Senador Marcoleta, maboka po ito para ilahad ang katotohanan. Si Topacio, diba? Lahat po ng mga ito. Tignan nyo, possible financiers. Sara Duterte, Kong Pulong, Chavit Singson, kita nyo. Diba? Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Totoo kaya ito? Hindi naman. Parang hindi naman. Tignan nyo po mga kababayan. No? Sa kahit anong sitwasyon, talo na naman ang mahihirap. Dahil sila yung isa lang ang bahay, walang sapat na pera para makapagpagawa agad ng tirahan. Kapag namatay yung baboy na inalagaan, wala ng kabuhayan. Nako po. Ito po tignan nyo po ito. Tanong na membro check nyo po ito mga kababayan ng media. Kamusta si Zal? Actually, napag-google ako doon sa ginamit niyang salita. Nung may nagtanong na membro ng media, kamusta si Zaldico? Ang sagot, well, downtrodden. Wow. Napag-google ako mga kapatid.
Wow! Downtrodden! Pangmayaman na salita! Ano yun? Ibig sabihin pala nun, para ang pakiramdam mo inaapi ka. Napagsamantalahan ka, natapakan ka ng lipunan. Inaapi niyo si Zaldi ko. Yun ang pakiramdam ni Zaldi ko ngayon. Api siya. Biktima! Downtrodden! Kawawa naman! Ikaw pa yung biktima? Nakakahiya naman sa mga nabaha kahapon sa Cebu! Yung mga nabaha sa Bulacan. Sinapian ako ni Cookie Monster sa sobrang awa ko sa kanya, Ted Bailon. Huy! Nakakahiya naman sa mga namatayan kahapon, ha? Sila ang totoong ape. Sila ang totoong napagsasamantalahan. Kasi yung pera na dapat ginamit para sa flood control project na pamproteksyon sa mga mamamayan sa baha, saan napunta? Kaninong bulsa? Nagtatanong lang naman ako. Ngayon, pakisagot, sino po ang downtrodden? Kawawa. So yan ang mga balita, mga kababayan, na masasabi nyo dito. Nako po, talaga naman. Gagawin lahat ng mga kawatan ang lahat para mapagtakpan ang kanilang mga gawain dito. Kaya tignan nyo, si Zaldi ko daw nakakaawa, downtrodden. Wow, nakakaawa, inapi. So anong masasabi nyo dito sa mga ka-fake newsan ni Ramon Tulfo? Nakilala natin na Tulfo Brothers na dating kaibigan at kasangga ng mga naaapi. Ngayon, mga kababayan, bending dalo na. Kikita nyo naman mga nangyayari, mga kababayan. Si Marcoleta ang tinitira, binabanatan, pilit nilang dinidiscredit, pilit nilang sinisiraan, kasama na sa destabilization. Isipin nyo, pati si Topacio daw. Diba? O mag-comment po mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.